Init na init, nanggigigil at hindi makapagpigil. Iba talaga kapag may nagpapa-excite sa inyo, di ba? But enough about me, kasi pagbili ng sasakyan ang pinag-uusapan natin dito. Sino ba naman ang hindi masasabik sa pagkakaroon ng sariling auto? Pero ingat kayo ha, maraming mapagsamantala ngayon at kung marupok kayo, baka umuwi kayong luhaan. I'm Stanley Chi and I'm here to talk about PhilCoche's 7 signs that you're dealing with a scam car seller. And just like when buying a car, may mga kailangan muna kayong gawin such as liking our video, subscribing to PhilCoche's YouTube channel, and clicking the bell icon para first kayo sa aming latest video content. PhilCoche pa rin ang leading car portal in the Philippines. At para updated kayo sa full specs, latest pricing at news tungkol sa preferred cars nyo, check out our PhilCoche Car Guide, accessible by clicking the link in the description below. Hindi advisable na magmadali kung bibili ng sasakyan. Mas maigi kung pinag-aaralan muna. Ang matindi pa dyan, hindi lang yung sasakyan mismo ang kailangan nyong i-research. Kailangan kilatisin nyo rin yung nagbebenta. Mukha ba yung katiwa-tiwala o kapanipaniwala? Iwasan nyo ang mga naglipa ng modus operandi dyan ng mga nagbebenta ng auto. Gayahin nyo ang mga walang modus tulad ko. Teka, mali ata yun. Paano ba malalaman kung scam nga ang kausap nyong car seller? Number 1, pinapaspasan kayo ng seller. Kasasabi ko lang, hindi minamadali ang pagbili ng sasakyan. Maraming style na ginagamit yan para udyokin kayong bumili. Sasabihin nilang available ang kotse for a limited time lang. Merong ibang buyer na willing magbayad ng presyo nila o kaya naman tatadta rin kayo ng last minute info tungkol sa kotse para mapilitan kayong ibigay ang matamis nyong oo. Kapag ganyan, just drop the conversation and walk away. Tulad ng ginawa ng ex. What? Ang lungkot naman nun. Number 2, parang ang tigas ng test drive nyo. Kapag sinampulan nyo ang sasakyan, obserbahan nyo mabuti kung paano magpalit ng gears ang transmission at kung paano kumabig ang power steering. Siyempre, magkaiba ang quality ng isang mumurahing tatak ng auto sa mamahaling brand. Pero kung mahalata nyo na parang hirap ang sasakyan sa pagtakbo, malamang may mga issue yan na pwedeng lumala at magpapalaki ng gastos nyo. Number 3, pabago-bago ang offer. May mga seller na maglalagay ng kung ano-anong features at options bago ka pa magkaroon ng time pag-isipan kung kailangan mo ba yan o hindi. Minsan naman, iniiba-iba nila yung terms ng deal tulad ng payment terms. Kung hindi sila mapirmi sa kung ano yung una nilang in-offer o yung original yung usapan, goodbye na lang. Number 4, may mga senyalis ng kalawang at dumi. Kung iispatan nyo yung sasakyang gusto nyong bilhin, watch out for signs of corrosion. Pwedeng indication yan na overuse or abuse ng auto. Kung hindi man problema yan ngayon, trust me, magiging problema yan in the future. Oh no! Number 5, may pinupush na extended warranties. Don't get me wrong, walang masama kung gusto nyong tumagal ang binili nyong sasakyan. Pero okay na sana dahil planchado na ang arrangement nyo lalo na sa financing. Tapos biglang may lilitaw na extra warranty, extra undercoating, extra fabric protection, extra rice, extra gravy, at kung ano-ano pa. Yung cost ng mga extra na yan, usually, pabor sa dealer or seller. Basta tamang alaga lang sa sasakyan at hindi nyo nakakailanganin ng mga add-ons na yan. Better yet, dapat factored in na sa sticker price ng auto. Number 6, walang papeles. Kapag mag-a-apply kayo ng trabaho, sinisiguro nyong updated ang resume or CV nyo, di ba? Ganun din dapat sa pagpili ng sasakyan, lalo na kung second hand. Hindi updated ang rehistro o kaya walang papeles? Serious red flag yan at mahirap masangkot sa illegal na gawain. Kung private seller ang nagbebenta ng sasakyan, laging hingin ang OR o CR para matingnan at kapag walang maipakita or ayaw ipakita, thank you for your time na lang. Number 7, ayaw ipatingin sa ibang mekaniko or shop. Malamang smooth talk kayo ng seller at sabing, sayang lang ang pera kung ipapacheck nyo pa yung auto sa labas. Pero karapatan nyo yan bilang buyer. Pwedeng mukhang malinis ang kotse sa labas pero may tinatago palang mga issue sa loob at ilalim. Mas maigi nang matingnan yan ng trusted mong mekaniko or auto shop bago nyo bitawan ang pera nyo. Kapag hindi pumayag ang seller, drop na yan. That completes our PhilCoche's 7 signs that you're dealing with a scam car seller.
Kung may mga na-experience kayo na wala dito sa listahan, share nyo naman sa amin through our comment section. This has been your host, Stanley Chi, ang inyong senpai pagdating sa turbuhan, saying na walang scam sa aming 300,000 subscriber target for 2021. Kaya kita-kits tayo sa susunod na video. Bye! Eto na naman tayo sa ating paboritong segment, Stanley Chi reads comments from our viewers. Yan. Eto galing kay Romeo Villacacan. Natawa ko sa reading comment portion. Mas maangas talaga kapag medyo suplado ang galawan pati sa pag-review. Nice video, Sir Stanley at Phil Coche. Uy, maraming salamat ha. Si Daniel, sabi niya, I only watch Phil Coche videos pag si Stanley Chi ang host. Uy, nakakataba naman ng puso. Maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Phil Coche, the country's #1 online car portal.